Narinig niyo po 'yun? Hindi po lahat ng taga Hong Kong, sumusuporta dito kay, Sara Duterte. Wala, narinig niyo? Impeach Sara Mau daw. Oh, pati sa Hong Kong sinusuka si Sara Duterte. Hmm, akalain niyo 'yun? 'Di ba, sabi niyo, hindi mga Duterte mahal na mahal ng mga Pilipino diyan sa Hong Kong. Oh, isa pa panoorin niyo. Oh. Oh, 'di ba? Klaro, 'di ba? Klarong-klaro, 'di ba? Ayaw sa inyo ng mga taga Hong Kong. Okay, yung iba diyan maritis nga lang eh. Hindi ko naman sinasabi na yung mga taga Hong Kong lahat ayaw sa inyo. Siyempre, meron pa ilan-ilan diyan na nagugustuhan kayo. Okay? Pero merong iba diyan na mga kapwa natin Pilipino na gusto po talagang ma-impeach itong si Sara Duterte. Ngayon, sasabihin nyo, ay hindi naman si Sara yan eh. Hindi naman si Sara Duterte yung sinisigawan dyan eh. Wala naman si Sara dyan eh. O, kita nyo naman, wala namang Sara Duterte dyan. O, dyan kayo nagkakamali. Ayan o. O, yan yung muka ni Sara Duterte. Diba? Slow mo nyo na lang yung video para makita nyo. Kita nyo yan? Mukha po ni Sara yan, yung naka-circle dyan, naka-square dyan. Nilagyan ng square. Mukha po ni Sara Duterte. Impeach Sara Duterte. Ang masama pa dito mga pre, Sara Mau ang tawag niya. Sara Mau ang tawag sa kanya ng mga kapwa natin Pilipino dyan sa Hong Kong. Sara Mau. Bakit ba kasi? Gigil na gigil tong mga to. Kasi po, mahilig mamigay ito ng puting envelope eh. Puting sobre, di ba? Kung naalala nyo, nagkaroon na po ng hearing yan sa, I think sa Senado ba o sa Kongreso? Oo. Kongreso yata. Patungkol dun sa white envelope na yun. So, eto mga pre, panoorin po natin yung isang video. Okay? Balikan natin yung envelope na yun bago tayo mag-reaction, no? Doon sa pagpunta ni Sara Duterte sa Hong Kong. Meron tayong bibigyan ng reaksyon patungkol dyan. May video po tayo. Pero bago yan, unahin muna po natin itong white envelope na to. Okay? Sana ba yun? Ito ba yun? Yan. Pakinggan po natin. Ma'am, meron po akong isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay Asik Parta? Yung totoo po, nagbingi-bingian siya. Ulitin natin, Nagbingi-bingian siya. Kasi pag nagsinungaling siya dyan, makukontempt siya. Okay? Pag nagsabi naman siya ng totoo, patay siya kay Sara Duterte. Kasi yung mga tauhan po, yung mga pangalan po na nami-mention dyan, ay tauhan yan ni Sara Duterte. Okay? ma'am, meron po akong isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay Asik Parta? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias? Partida ha. Kalmado lang yung nagtanong, kalmado lang. Hindi siya sinigaw-sigawan, hindi siya binastos dyan. Klaro yan. Hindi naman siya tinutukan ng kutsilyo sa gilid para magsalita. Walang ganon. Basta nanumpa lang siya. Kailangan kasi pag nanumpa ka, magsasabi ka ng totoo. Andun yan. From Asik Paharda. Yes, sir. Magkakano? Umamin. Minimal amount lang po. Which is, how much po? It's not even, Ito na mahiya. Magkano po? Kaya pala yung pera ng taong bayan, napupunta lang sa mga taong ito. 'Di ba? Binibigay, pinapamigay lang pala. Kalain mo yan.
Nagbabayad tayo ng tax tapos pinapamigay lang ni Lustay yung pera ng taong bayan. Kaya pala itong mga taga Hong Kong, galit na galit sa kanya. Hindi man lahat galit kay Sara, ano. Pero may grupo na galit kay Sara Duterte. Oh. It's 25,000. 25,000. Partida itong matandang ito. Hindi po yan maka-PBBM. Ha? Makasara po ito. Pero dahil takot po siyang ma-contempt, minabuti niyang umami na lang. Pero labag sa loob niya yon. Halatang halata naman. Pero dahil ayaw niyang ma-contempt, umami na lang siya. KO! Kaya? How many times po? If you could recall. 9? 9? Parang hindi pa sure, no? 25 times 9. Multiply natin sa 9. Magkano ba yun? Eh kasi kung 200,000 plus, gano'n. Tama? 225 ba? O, compute nyo nga. Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what? Actually, may sahod naman itong mga to sa gobyerno eh. May sahod po sila sa gobyerno. Iba pa yung sahod nila kay Sara. KO! Doble, sana all. Month. Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. Mr. Chairman, lastly, Mr. Muntik siyang content dun ha. Kung nagsinungaling ka sana, tapos ka. Kasi yan, dyan po sa, I think Quadcom pa yan noon. Dyan po sa Quadcom, bawal kang magsinungaling. Kasi pag nagsinungaling ka, ibabase po nila yan sa hawak na ebidensya ng House. Okay? Pag nagsinungaling ka, hindi nagtugma sa, yung sagot mo, hindi nagtugma sa ebidensya na hawak nila, makukontempt ka talaga. Okay? Para klaro lang. Ganun po yun sa pagkakaintindi ko. Just like to manifest, Mr. Chairman. Mr. Chairman, can I, last Yes. na lang po. Ma'am, actually, ma'am, talagang naawa din ako sa inyo. Kasi, tingnan mo, accountable ka dito. Sabi mo kanina, ni-request ka. Pero, ang labas pa rin, ganun eh. You were requested, but, tapos, medyo kalakaran na may lagayan sa loob. Tapos kami dito, bayad ng tax. Sa loob may lagayan. Yung pera namin, napupunta pala sa inyo. KO! Ay, nako po. Kaya nga ako, ma'am, I want to just express my sympathy to you. Naawa talaga kami sa inyo. Napipilitan kayong permahan yung isang bagay na hindi tama. Ngayon kung may kaso, pag lumabas Okay lang, kahit hindi tama, may 25K naman monthly eh. Yun yung mindset ng mga taong yan. yung hindi, yung fine Importante, makakain sila, busog sila araw-araw, may pera sila. Kahit mali, gagawin nila, wala silang pake. Diba? penalty nun, tatamaan kayo dyan. Ano po, ako, Mr. Chairman, sabi ko nga, naawa lang ako dito sa mga officials ng DepEd pag ganito yung kalakaran. Ngayon, dalawa na. Baka sunod, hindi lang dalawa. Ang nakita natin sa Quadcom noon, dalawa yung nabigyan ng tig 25K sa loob ng 9 months yata. Diba? Kaya, Mr. Chairman, at least ngayon, umamin na si ma'am. Tama na ako. So maliwanag, umamin si Madam. Hindi yan tinutukan ng kutsilyo. Yung pagsalita sa kanya, yung mga tanong sa kanya, may nahon lang. Pero siya mismo ay nagsabi ng totoo. Okay? Na nababayaran siya. Sino yung nagbayad? Mga tao po ni Sara Duterte.
office of the Vice President. Sino ba yung amo? O di ba si Sara? Yun, para klaro lang ha. Ngayon mga pre, panoorin po natin yung video ito. Tingnan natin kung anong sasabihin ni Sara Duterte dito. Okay? Panoorin po natin. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital sa Pasig Ang tinutukoy niya yata dito ay si Kibuloy. Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko Pinahirapan ka. maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Oh, teka lang. Stop muna, stop. Gusto mong tumulong sa mga nahihirapan, sa mga nakulong. Ikaw mismo, inamin mo na nahirapan ka. 'Di ba? Gusto mong maging senador para makatulong? Ang alam ko sa Son of God, hindi na kailangan maging senador. Kaya niyang iligtas yung sarili niya. Sa ngayon nga, hindi mo matulungan yung sarili mo. Ibang tao pa kaya tutulungan mo? 'Di ba? Delikado to pag naging senador to, pero alam ko hindi mananalo to eh. In case lang na maging senador to mga pre, itong si Kibulok. No? Marami pa pong babae yung magagahasa. Mahilig ito eh. May Mangkanur nga eh. KO. Diba? Mangkanur. Mangkanur ng Davao City. KO. Dalawang Mangkanur yan, magkaibigan. Yung isa mamamatay tao. KO. Diba? Mangkanur ng Davao City. Gusto mong tumulong sa iba, pero sarili mo hindi mo matulungan? Kapal na mukha mo, manyakis kang Kibulok ka? KO. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador. Naliwanagan ka? Ngayon ka lang naliwanagan, Kibulok? Ang pagkakaalam ko sa may power, kilikili power, sa Son of God, anak ng Diyos, ang alam ko niyan, hindi na kailangang maliwanagan mo pa. Kasi alam mo na, sa sarili mo yan. Kasi powerful ka, di ba? Bakit kailangan mo pang maliwanagan? Bakit noon, kiniklaim mo na ikaw yung anak ng Diyos? Hindi pa pala maliwanag sa'yo yung lahat? Ano yan? KO. Malaking katarantaduhan po ito. Malaking katarantaduhan po. Senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Ikaw kasi yung nagpapahirap. Unang-una, si Sara nagpapahirap sa mga Pilipino. Yung tatay mo nagpapahirap sa mga Pilipino. Si Kibulok, pinapahirapan din yung mga miyembro niya. Kayo ang tunay na salot sa bansang ito. Salot kayo. Diba? KO. Tapos ngayon gusto niyong tumulong para sa mga nahihirapan? Ang kakapal ng pagmumukha niyo. KO. Palakpakan yung mga tanga. Sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara. Sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayaw na. Bakit nga ba hindi ka tumakbong Pangulo, Sara Duterte? Dahil alam mong matatalo ka. Kasi ikaw naman mismo yung lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos na, BBM, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako. Si BBM po, hindi po kurap yan. Mabait po yan. I love you, BBM. I love you, BBM. Yun yung sinabi mo. Diba? Memorize ko pa. KO. Yun lang po yung alam nila. Yung magsigaw-sigaw ng Duterte, Duterte, Duterte. Yun lang yung alam nila. Ang tanong, ano bang nagawa ng mga Duterte?
ang magpagawa po ng tulay na ang poste ay toothpick. Kaya proud sila dyan. Duterte, Duterte. Dyan po sila proud. KO. Diba? Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil I-promote mo si Kibuloy. Kung talagang malakas ka, Sara Duterte, i-promote mo nang i-promote si Kibuloy. Pag yan nanalo, maniniwala ako sa'yo, ang lakas mo talaga. Papalakpakan kita. Pero pag yan natalo, Sara Duterte, nanga ka. Hindi, ibig sabihin, hindi ka pala malakas. Mahina ka pala, weak. Kaya nga lang nakakuha ka ng botong ganun dahil sa mga loyalista. Diba? Nakuha mo yung boto nila nang dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung totoo dyan. Pero kung ikaw lang, wala. Kaya pag yan si Kibuloy, hindi nanalo yan. Isa lang ibig sabihin, ang nagpanalo din sa iyo, Sara Duterte, ang mga supporter ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga nagmamahal sa Marcos. Yun yung totoo dyan. siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Nagbabasa ng Bible o nanonood ng porn jobs. Bible. KO. Nakakagyaw-yaw diha. Bible daw. Sana all nagbabasa ng Bible. Gamitin nyo pa yung salita ng Diyos sa maling paraan. Nasa Bible yan, ha? Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko. Nasa Bible yan. Ang pangalan ng Panginoon sa mga pansarili ninyong interest. May kalalagyan kayo. Oh. Sabi mo nga, di ba mahilig ka sa impyerno, Sara? Bakit pa-Bible na kayo dyan? KO. Siya nakakaalam by heart kung ano ang salita. Hindi by heart, by penis. Penis! By heart. KO. By heart ka dyan. Siya ang nakakaalam sa pamamagitan ng kanyang itits. KO. Oo, syempre. Ewan ko lang ngayon, naghahanap yata ng chicks. Di ba? Kasi namimiss niya yung exercise niya every 10 oras ng gabi. KO. May ganong exercise si Kibuloy Ng Diyos. Anong words of God? Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat maniniwala kayo na nag-uusap sila ng gano'n ni Kibuloy. Diba? Si Sara, ito, gawang kwento-kwento na lang po yan ni Sara. Pero ang Kibuloy at Sara pag nagkita yan, hindi gano'n ang usapan ng mga yan. Diba? Hindi gano'n. Ang plano nila, mag-uusap yan kung anong plano nila para mauto nila yung mga Pilipino para iboto sila. Ayun yung plano. Pero yung mga Bible na yan, hindi po ako maniwala na pinag-usapan yan ang dalawang ito. KO. Diba? May nag-post pa dito, China daw. Plug ng China, Sabi ni Darth Keno, salamat Tatay Digong, the best daw. Tapos may plug ng China na nakalagay. May plug po ng China. Gusto nyo makita? Wait lang, ayusin natin. Plug ng China po. Salamat daw sa kanilang Tatay Diggs. Ayan, Ayan, plug ng China, Nakita nyo? Kita nyo yan? Plug ng China yan. Diba? Tangina. Papamura ka talaga eh. Okay, tuloy natin. at sila ang mauna at ikaw ang sumunod.
Kasi pagagalitan din kayong gawin, busy din yung oras ninyo, pero pumunta kayo doon at winelcome nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. Office of the Vice President. Ang susunod po na pagpapasalamat ko ay ang mahal ko kayo. Ay, mahal ko kayo. Oh, mahal ko kayo. Mahal ko kayo kasi gagamitin ko pa kayo eh. Oh. Pero yung naputulan ng hinlalaki sa West Philippine Sea, no comment. Mga Pilipino, pinagpapatay nila. Ayan ba yung mahal? Mali ka, dapat sinabi mo, Sara Duterte, mahal ko yung mga inchik. Mahal ko ang mga inchik at papatayin ko kayo. Dapat ganun. Mariusip naman eh. Pero salamat ha, salamat sa pa-welcome. Pakita natin yung pa-welcome nila ng mga tao, ng mga Pilipino kay Sara Duterte. Okay? Ipakita po natin yung pag-welcome. Ganda ng pa-welcome ano? Teka, baka sabihin nyo hindi si Sara yan. Yan. Yan yung mukha niya. Ano na? Nga na. Yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Ayan at least na ipakita po natin sa kanila kung gaano kasinungaling yung kampo ng mga Duterte. Dinadamay pa nila yung salita ng Diyos no? Grabe. Okay lang naman na gamitin mo yung salita ng Diyos sa mabuting paraan, pero kung sa panlilin lang mo gagamitin, sa panluloko mo, lulukuhin mo yung mga Pilipino, mali na yun. May kalalagyan talaga. Diba? Si Digong hindi pa nagsalita nagtatago pa yata. Ang tanong po dito, pag halimbawa lang, kung kumpirmado na po, na talagang nalabasan si Digong ng warrant of arrest ng International Criminal Court, huhulihin kaya siya sa Hong Kong? Yun yung tanong. Si Digong ba ay huhulihin ng ICC sa Hong Kong, dala-dala ang warrant of arrest? Kung talagang nalabasan na ng warrant, okay? Huhulihin ba? Kasi sa pagkakaalam ko, pag kumpirmado na nandyan siya, matik si Digong huhulihin po dyan sa Hong Kong. Siguro makikipagtulungan sa mga, ano bang tawag dyan sa Hong Kong, mga kapulisan dyan sa Hong Kong, o gobyerno sa Hong Kong para maaresto itong si Digong. Parang ganun yung proseso Kung talagang yung warrant totoo. Pero hindi pa po confirm, okay? Kasi hindi pa po confirm kung talaga bang meron ng warrant of arrest. Kasi may magsasalita po niyan Okay, may mga may mga naglilik lang ng mga ng mga picture, 'di ba? Or may mga nagbibigay ng komento na eto na 'yon, kaya daw umalis po si Digong ng bansa kasi natunugan niya na lumabas na po ang warrant of arrest ng ICC. Tandaan po natin, kapag lumabas ang warrant of arrest ng ICC, hindi po 'yan isa sa publiko. Surprise nga Pero kung may mga traidor kasi sa loob, matik, makakatunog pa rin si Digong. Matutunugan niya yan. Kaya, syempre, pag matunugan mo, magtatago ka. Diba? So, pag ang ICC may warrant of arrest na, hindi po yan isa sa publiko. Surprise! Yun. So, si Digong, malay natin kung totoo yun. Kasi si Digong, may live ngayon Hindi pa nagsasalita si Digong wala pa hindi pa nakita sa camera Diba? So, pag lumabas si Digong at kung totoo yung warrants, matik dadamputin yan doon. Kung totoo. Okay? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. So, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Huwag kalimutang i-like ang ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Share this video mga pre, okay? Ballpoint Man 2.0, Team Birador. At syempre may TikTok po tayo, Ballpoint Man 2.0. Okay, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads natin.
Okay, so yun lang mga pre. Yun lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod na video.